Pauline? Si Anton. Si Anton. Pauline, umalis na siya eh. Anong ibig mo sabihin? Hindi pa nila alam sa loob. Saka lang na sinabi. Kaalis na lang. Pauline. Roy, I'm so sorry. Pero hindi na talaga nag-work eh. Sana makita mong hinahanap ko. Ikaw rin. Uy, si Roy yun, di ba? Oo. Eh, bakit parang malungkot yung mukha? Girl, tinapos ko na. Nakipag-hiwalay na ako sa kanya. So, siya yung sinasabi mong ka-meeting mo ng 3 o'clock. Okay okay ang schedule mo 3 o'clock break up with your boyfriend, tapos 3:30 meeting mo with your assistant editor / best friend. Galing mo dun Sherry naman Ay, eh. Wait lang, ito yung proposed cover para dun sa bridal issue. Meron na rin photos dun si Brian, pero tignan mo muna to. Ay, sorry. Ano yun? Okay, sige, ganito na lang. I-move natin yung meeting ng 4 o'clock. Kasi, mag-girl talk tayo. Game. Ano bang problema? Sherry, natatakot na ako eh. Natatakot ako to get into any relationship. Kasi parang pakiramdam ko, lagi na lang akong may iwan o iiwanan. Alam mo, Pauline, isa lang naman yung pinatutunguhan ng conversation na to. Yung ginawa sa'yo ni Anton. Can you blame me? My gosh, Sherry naman. Hindi siya sumipot sa kasal namin. Ni Hani ho, wala. Walang excuse, walang explanation. Sana kinausap na lang niya ako. Sana sinabi na lang niya sa akin kung may problema siya, kung nagka-cold feet siya o natakot siya. Napahiya ako dun eh. Pakiramdam ko tuloy kasalanan ko. Girl, wala kang kasalanan, okay? Wala. It's been 2 years. And hanggang ngayon, hindi ka pinakapag-move on. Sherry, paano naman ako makakapag-move on? Wala naman kaming closure eh. Yan na nga ba yung sinasabi ko eh. After nung naunsyaming wedding niyo, anong ginawa mo? Nag-report ka sa office. Nagtrabaho ka ng walang tigil. Hindi ka nga nagkaroon ng time para ma-process yung pain mo. Alam mo, wag mo nang antayin si Anton na bumalik at magpaliwanag sa'yo. Pagod ka lang nun eh. Ay, eto yung susi sa beach house. Walang tao doon. Kakasoli lang sa akin to ni Maya.
Kung kailangan mo ng closure, kailangan mangyari yon as soon as possible bago ka mag-self-destruct. Magbakasyon ka, kailangan mo. Mag-unwind ka, mag-isip-isip ka. So, gusto mo na balikan ko yung beach house kung saan una kaming nagkakilala ni Anton. Ganun ba yun? Yes. And please lang, wala nang excuses. Okay? Kailangan mo yan. At kaya ko na tong i-handle. Kaya ko na tong issue na to, promise. Pwede ba? Huwag mo nga kasama dyan sa documentary mo. Ano ka ba? Ikaw ang pinakamaganda kong subject kaya. Talaga? Oo. Alam mo ba, nung araw na na-aksidente ka, lagi ako nandun. Inaabangan kita dahil gusto ko itong makilala. Siyempre naman, anong nangyari yun? Nasagip tuloy kita. Sabi ko na nga. Sige, ako rin masasabihin sa'yo. Yung araw na nagkakilala tayo at na-aksidente ako, marunong naman talaga ako lumangoy nun. Pero, nagpakalunod talaga ako para ma-rescue mo. Kahit araw-araw pa kitang i-rescue, gagawin ko. Dahil mahal kita eh. Ba't ganyan ka kung tumingin, ha? I love you. Will you marry me? Yes, Anton. I will marry you.
Anton? Pauline? Anong ginagawa mo dito? I'm sorry, hindi ko alam. Hindi ko alam na nandito ka. Hinanap ko tong beach house kay Cherry. Kakagaling ko lang din ng Amerika. Wala akong pakialam kung saan lupalop ka man ang galing. Huwag kang lalapit sa akin na may kutsilyo ko. Sasaksakin talaga kita. Here we go. Hello, this is Cherry, your best friend who would do anything for your happiness. Pauline, ano, kamusta ka na? Ano bang kalokohan tong pinasok mo, ha? So, how's your vacation? How dare you even ask me kung kamusta ang bakasyon ko? Alam mo ba kung sinong tao dito sa beach house mo? Si San Pedro. Look, Cherry, hindi ako nakikipaglokohan sa'yo, ha? Pagdating ko dyan sa Manila, kung gusto mo, talagang makikita mo na talaga sa San Pedro. Alam mo, Pauline, pwede bang mag-relax ka lang dyan? Let me explain, okay? Ano pang i-explain mo? Tumawag kasi sa akin si Anton 2 days ago. Sabi niya nakauwi na daw siya ng Pilipinas. And he wanted to use my beach house. So, you decided, all by yourself, on your own, na ipapain mo ko na parang bulate si Pating, ganun ba yon? Pauline, look. Ikaw tong angal ng angal na kailangan mo ng closure, di ba? Now, here's your chance. Seriously, Pauline, kailangan mo to. Cherry, huwag mong gawin sa akin to. Pauline, friend. Wait lang meron lang akong importanteng call sa kabilang linya. Kailangan lang kitang ikot, okay? Wait lang. Cherry! Hello! Hello, Anton. Cherry! Ano ka ba? Anong kalokohan to? Hindi ba usapan natin wala makakaalam na nandito ako sa Pilipinas? Anton, ano bang problema mo? Ikaw nga itong nang iwan eh. Iniwan mo yung kaibigan ko sa gitna ng simbahan on the day of your wedding 2 years ago. Ni Honey ko wala kang explanation. Alam mo ba kung magkano yung ginastos ko sa kanya sa mga blind dates, sa mga paglabas-labas namin para lang makalimutan niya yung problema niya? I know! Please, okay? Alam ko, malaki ang kasalanan ko. Hindi lang malaki. Malaking malaki. At hindi lang sa akin malaki yung utang mo. Anton, you owe my best friend some closure. Alam mo, 2 years na yung windang dahil sa ginawa mo. Ano gusto mong gawin ko? Kilala ko yung babaeng yan. By now, nag-iimpake na yan para makaalis dyan. Kinukunan mo ba ako o kukunan pa lang? Ah! Lord, please naman! Ngayon pa! Excuse me. Kailangan ba ng tulong? Lord, please, sa lahat naman ng araw, please, wag ngayon, wag ngayon! Ngayon. Please, mag-start ka na! Are you okay? Gusto mo, gamitin mo na lang yung auto ko. Mahawakan kotse ko. Itong mukhang to, mukha bang okay? Eh tuwing nakikita kong pagmumukha mo, hindi ako okay. Look, I swear, hindi ko alam anong ginawa ni Cherry sa kotse mo. Bukas na bukas, maghanap na lang ako ng ibang hotel para hindi mo kailangang umalis. Okay? Ikaw kasi, lasing na. Pakalasing ka. Sandali, ito ba yung rest house mo? Ganda, ha? No. Ay, nako, ikaw kasi, ayaw mong papigil. Inom ka ng inom, di mo naman pala kaya. Ay, ang hina mo. Pero teka, sandali. Ikaw ba? Eh, kaya mo pa? Oo. Sigurado ka? Oo naman. Go, halika na, halika na.
Ito na lang ang natira sa kanya. Lahat kinuha ko nang makulong siya. Tapos na yan ah. Binalik mo na nga sa kanyang lahat, di ba? Ma, mali ho ba ako? Bakit ko nga ba siya tinutulungan? Dahil ba gusto kong makabangon siya? O dahil sa gusto kong makabangon ako sa lahat ng mga kasalanan ko? Mas mababang tulungan yun isa't isa. Anak, hindi masama ang intensyon mo. Pero di mo mapipilit sa kanya yon hanggat hindi siya handa. Alam mo anak, dalawang bagay lang yan eh. It's either you move on with your life and believe na wala kang masamang ginagawa. O patunayan sa kanya na sincere ka sa pagtulong mo sa kanya. After all, anak, pareho lang naman kayong biktima eh. Eh, di nasa paksa. Tulog. Tumama sa'yo. Ha? Hindi. Tatama. Meron konti lang, pero okay lang. Pero ilan naman sila? Ay, 5. Naduguan ka? Ha? Naduguan ka? Isa lang. Pero Magandang gabi. tinapay talaga. Hindi ko talaga maintindihan kung likas naman ito. Saksakan lang ng kulit ng tao na ito. Di ba sinabi ko na sa'yo? Ayoko na makita yung pagbumukha mo. Nagpunta lang naman ako dito para i-sorry sa'yo to. At saka ibigay sa'yo to. Pre, tanggapin mo na. Sinusuyo ka na nung chick ko. Sarap pala talaga ng galing sa preso, no? Meron ka ng libreng grocery, meron ka pang wallet. Akala mo madadaan mo sa maganto? Rodney! Ano ka ba? Ha? Pasok ka naman sa loob. Tol, mukhang may problema eh. Alis na muna ka na eh. Bukas na to, bukas na to. Ay, maaga pa. Bukas na to. Uuwi na sila. Attorney, dito may kakausapin mga ako sa isang lahat. Pasensya ka na sa kapatid ko, ha? Hindi naman dating ganyan yan, eh. Sa totoo lang, hindi ko na siya kilala ngayon. Laging naglalasing. Ewan ko ba? Nung nakulong ang kapatid ko at lumabas siya sa kulungan, parang ibang taong lumaya. Hindi na siya yung kapatid ko na kasabay kong lumaki. Alam mo ba? Kasing laki lang siya nung anak ko na maulila kami. Pero kahit maliit at mas bata siya sa akin, kahit kailan, hindi niya ako pinabayaan. Sa lahat ng hirap ko, sa lahat ng problema ko, siya yung kadamay ko, katulong. Lumaki siyang matino, responsable, may pangarap sa buhay, may takot sa Diyos. Pero binago siya ng bilangguan. Binago siya ng galit niya. Hindi ko naman siya masisisi dahil nung panahon na yun, walang naniwala sa kanya kahit isa. Ako lang. Kahit
dahil sa isang babae na minahal niya. Iniwan din siya. Attorney, nakikiusap ako sa'yo. Tulungan mo ako. Naniniwala ako. May babalik mo sa dati ang kapatid ko. Isang responsable at matinong tao. Ay! Ano ba pinag-uusapan dyan? Ako ba pinag-uusapan nyo? Ano ba? Sinusolid ko lang sa'yo ito. Ba? Magic pala itong wallet na to. Nung nawala ako to, 40 pesos lang ang laman nito eh. Ngayon, 1,000 pa oh. Alam mo, nabitin ako eh. Ang gawin mo para sa akin, bili mo ako ng beer tsaka pulutan, ha? Bili mo. Nagpunta ako dito para tulungan ka. Hindi para utos-utusan mo. Kahit araw-araw pa kitang i-rescue, gagawin ko. Dahil mahal kita eh. I love you. Will you marry me? Yes, Anton. I will marry you. Bakit mo pinapakilaman ng gamit ko? Ibalik mo sa akin ito. Anton, ano to? What's going on? Please naman, no, sabihin mo sa akin. Please. Anton. Anton, please. Ayoko nang malaman mo ang totoo. I'm dying, Pauline. I was diagnosed with cancer of the intestines. Nahirapan akong magdesisyon, kaya kinailangan akong umalis. Ayoko isama ka sa paghihirap ko. Anton, hindi lang naman para sa'yo magdesisyon eh. May karapatan rin naman ako magdesisyon para sa sarili ko. Na magdesisyon na makasama ka. Kahit gaano kahirap. I am so sorry. Hinayaan ko na magalit ka sa akin. Hinayaan ko na mawala ka sa akin. Sana lang binigyan mo ko ng pagkakataon na mapakita ko sa'yo kung gaano kita kamahal. Anton, kung ikakasal tayo nun, we were to make a vow sa Diyos na magsasama tayo for richer, for poorer, in sickness and in health.
till death do us part. Pero anong ginawa mo? Naduwag ka eh. Sumuko ka. Sinayang mo yung 2 taon na dapat magkasama tayo. Na dapat inaalagaan kita. Anton, anong ginagawa mo? Anton, sandali. Anton, ano ba? I'm sorry. Kailangan ko na umalis. Huwag na natin pahirapan pa ang sarili natin. And you think madali to para sa akin? Ano bang binabalak mo, ha? Ano, tatapusin mo yung documentary mo? Tapos ano pang papadala mo sa akin? Pagpatay ka na? Pag wala ka na? Yun ba ang ibig sabihin ng pagmamahal mo para sa akin, Anton? Anton, please. Mahal kita eh. Please. Please, Anton, huwag ka na. Hindi mo kailangan yung mga tapes mo, Anton. Hindi mo kailangan yung mga tapes na yan. Dahil kung gusto mo ng memories, dito, ngayon. Ngayon tayo pwede magsimula at gumawa ng memories. Anton, please. Anton? Anton, iiwan mo na naman ako. Anton! Anton, please! Anton! Anton, don't do this to me! Anton! I'm sorry kung iniwan kita noon. Do you really want to be a part of this? So much. Will you marry me? Again?
mo talaga mahal. Bakit kita mahal? Mahal kita kasi mahal lang kita. Mahal mo ba ako dahil akong number 1 sa puso mo? Parang. Bigsta. Kapal mo. Sabihin mo na sa akin kung gaano mo ako ka-love. Just read between the lines. Alam mo na, kainis ka, ang corny mo. Ayoko na. Ayoko na talaga. Sorry. I love you. I really, really, really love you. Tandaan mo yun. Record natin yan. Okay? Sige. Ano ulit sasabihin mo? I love you. Okay. I really, really love you. I love you too. Mahal kita. Kahit wala ng mga sunsets. Kahit wala ng buwan. At ang mga bituin sa langit. Ano man ang mangyari sa atin, habang buhay kita mamahalin, Anton.